At ano ba ang pag-uusapan natin ngayong araw? Naku po, malupit mga boss. Malupit, isang magandang balita dahil kumikilos po ang oposisyon. Ano bang tawag natin sa mga kampo nila Duterte? Sila po ang bagong oposisyon. Akala kasi natin noon, ang magiging oposisyon nito ni Bongbong Kumag, itong mga dilawang tae, hindi naman natin alam na ito pala si Marcos. Para pala tong keso de bola. Oo, na pulang-pula yung labas, putang ina pagbiyak mo, dilawan loob. Nalusutan tayo mga bossing, sabi ko nga sa iyo noong panahon ni PRRD, yung mga dilawang tae na yan, inilibing natin ang buhay yan Inilibing na natin sa limot ni halos wala nang manalong mga dilawang tae. Matakin mo, Marroas, lakas-lakas niyan, hindi natatalo sa eleksyon yan. Pero na-expose ng maigi yan, nadurog ng parang paminta yan. Si Ma'am Aquino na putang ina mukhang walang sustansya sa katawan. O ayan, nalaglag din yan. Si Kiko Pangilinan na walang silbi sa buhay. Putang ina, ultimong asawa hindi mapatino. Oh, hindi maayos yung hindi maayos yung pamilya. Tapos gusto pa ayusin yung Pilipinas, Diyos ko po. At marami pang iba mga bossing. Ang dami ng mga dilawan tae na naibaon na natin sa limot dahil kay PRD. Hindi lang mga dilawan tae, pati mga komunista. Ang dami ng mga dating party list group na kaliwat kanan na mga komunista ang nangawala na. Ilan na lang ang natira ngayon? 3, 4 na lang ang natira. Diyos ko, 4 na nga lang na manipulate pa yung buong bayan. Kaya ayan mga bossing, yung sa kasamaang palad, yung ine-expect natin na tawag din ine-expect natin na magiging kalaban ng lipunan. Yung ine-expect natin mga bossing na magiging oposisyon, hindi na oposisyon. Sila mismo yung nakaupo ngayon. Sila mismo yung nagpapalakad sa bayang Pilipinas, kaya nagkakaleche-leche bayang Pilipinas. Tingnan mo naman, ang dying drugs, lintik ang traffic, lahat mahal. Tapos ang daming krimen. Diyos ko po, kita nyo yung mga batang nawawala, natatagpuan, mga wala ng laman loob. Putang ina, yung DOJ walang ginagawa. Yung DILG walang ginagawa. Ang dami-daming mga posts sa Facebook na yung mga anak nawawala, tapos natatagpuan, wala ng mga laman loob. Diyos ko po, hindi yan ang inaatupag. Putang ina, itong inaatupag, itong walang kwentang impeachment na ito. Napakadaming problema ng bayan natin Pilipinas. Hindi po si VP Sara ang sagot sa pagmahal ng presyo ng bilihin. Mag-aangkat na naman ng mga sibuyas at bawang ang mga putang inang mga taga Department of Agriculture. Tapos talamak na naman ng droga. Wala na naman nahuhuling mga drug lord. Puta, walang nababalita. Walang nababalitang meron na naman mga drug lord, drug users na mga nahuhuli. Wala na naman. Tangin na yan, ewan ko ba. Inuuna nila tong impeachment. Unang-una sa lahat, wala namang wala namang may tutulong sa bayan talaga to. Ang hinahabol nila mga bossing, 68 million. 68 million na notice of disallowance na hindi nga red flag sa COA pero po siya ginagamit nila ngayon para ma-impeach ang isang vice president. Walang hiya na yan. Ulit-ulitin natin na yaan pong pera na yan na ibinigay kay VP Sara, matatapos na yung taon, August pa hiniling, binigay December, ay napunta po yan sa tama. Meron pong ipinakikitang mga dokumento kung saan napunta ito. Ibig sabihin, even though it's a confidential or the fund is confidential, kailangan ay hindi maisapubliko yung paggamit nito at nasa batas naman yung pag-liquidate nila ng mga confidential funds nila ginagamit na issue, samantalang ang laki-laki ng nauubos mga bossing dyan sa ayuda. Tapos nagkaubusan pa ng pera dyan sa pirma. Di umano. Tapos ang dami-dami pang mga bribery na nagaganap.
Eto na. Ito na mga bossing, ang unang bugso ng 2020-2025. Ayan, syempre mag-i-eleksyon. Ano nangyari? Nagdoble-doble yung kanilang mga budget. Yung budget ng Congress na doble. Ang hinihingi nila, ganitong halaga lang ang ibinigay sa kanila pagkatapos ng BICAM, mas malaki. Paano nangyari yun? Bakit hindi kayo unang-una pa lang humingi na ng ganong kalaking budget? Bakit kailangan pa nyong magikin? So ang totoong issue ng bayan natin mga bossing ay iyang GAA ha, iyang depektibong GAA. Again, hindi natin sinasabi na yung pinirmahan ni Bongbong Marcos ay blanco. Ang atin lang po sinasabi, merong mali doon sa pag-fill in the blanks nila dahil pirmado nilang lahat. Yung dokumento na blanco, yun po ang dapat sagutin ng Congress. Sino ang nag-fill in the blanks ng mga presyo na yan at bakit yan yung mga presyo na yan? Nililihis eh. Nililihis yung issue mga bossing. Oo, kasi kasapakat ang mga mainstream media, nililihis ang issue. O katulad na lang for example noong mga vloggers ay nag-presscon. Nung mga vloggers nag-presscon po siya, ang sarap pa ng pagkain. Kasi si Kati Binag ang ang taya eh. So pinakain, ang daming media na nandoon. Ilang media outlet yung nakita ko doon, di ko na lang papangalanan kung sino-sino yung mga putragis na yan. O iisa lang mga bossing sa lahat ng mga mainstream media na nandoon ang nagbalita nung presscon. Alam nyo kung sino yon? SMNI lang. Yung ibang mga media outlet, putang ina, nakikain lang, nag-extra rice pa. Nakikain na, nag-extra rice pa, putya yan, nag-take out pa yata ang mga patay gutom na mga mainstream media. Tapos ni isang balita tungkol doon sa presscon na yun. Wala silang ibinalita kahit ipinakita man lang ng mga pictures. Bakit? Threatened talaga ang mga putang ina sa mga magagaling na vloggers. Tandaan ninyo doon sa mga nagsasabi na ang mga Duterte may troll farm daw. For your information, first time ko palang nakita yung mga vloggers na iba doon. Si Old School Pinoy. First time ko palang yan na talagang nakausap. Nakita ko na yung sa Davao pero kumbaga hindi kami nagkaroon ng chance. Para makapagkwentuhan. So sino pa? Si Lajun Abinis, si Ibio Galbot, si MJ Kiambao, si Crisette Chu. Sino ba yun? Yung Dr. Mata. Hindi ko pa nakikita yung mga yun. First time ko silang makita doon sa presscon na yun. Putang ina ninyo, paano kami naging troll farm kung di kami magkakakilala? Hindi nyo ba napapansin na magkakaiba kami ng followings at hindi nyo ba napapansin na magkakaiba kami ng numero ng mga followers at subscribers? Ibig sabihin, we are our own boss. Walang nag-aano sa amin. Wala kaming GC na binibigyan ng mga content namin para i-share. Walang ganun. Kanya-kanya kami ng galawan. Pero magtaka kayo kasi bakit pare-parehas kami ng karanasan? Bakit pare-parehas kami ng mga pinag-uusapan? Kasi nga, iyaan ang totoong issue ng bayan. Hindi naman si VP Sara, hindi naman yung mga vloggers. Ang mga issue dito, kayong mga kawatan sa kamera at saka dyan sa Senado, pati na yung si presidente natin na na walang silbi sa buhay, kayo ang mga may rason kung bakit kami pare-parehas ng sinasabi at kung bakit kami nagsasama-sama sa opinyon. Mga tanga. Di ba kayo mga bobo talaga? So eto mga bossing, kaya wag na kayong umasa dyan sa mainstream media, sa SMNI na lang dahil SMNI na lang ang naghahatid sa atin ng matino at tunay na pagbabalita, hindi katulad ng mga media na yan. Naranasan na namin yun nung kampanya kay Isko. Nung kampanya kay Isko, kompleto ang media, putang ina, buffet pa ang pagkain nila. Ang tatakaw, putang ina yan, halos mabundat, pati yung mga kaluluwa nila busog, punyetang mga yan. Pero kahit isang balita tungkol kay Isko, wala silang binabalita. Pero pagkainan, putang ina, unang-unang kumukuha ng plato at kubyerto sa mga hayop na yan. So kasapakat nila ang mga mainstream media, mga bossing,
Pinipilit nilang makakalimutan natin itong importanteng issue ng bayan natin. Ano yun? Ito pong depektibong GAA. Ito pong sino nag-fill in the blanks dyan sa dyan sa bicameral committee, at bakit na doble yung mga budget nyo, mga putang ina nyo, hindi nyo naman madadala yan sa impyerno. Tinan nyo si Edsel Lagman, kahit gaano kayaman, hindi niya nadala lahat ng kinulimbat niya sa sa impyerno. Di umano. Di umano. Ay talaga, baka naman sabihin nyo na naman. Hindi niya nadala lahat ng kayamanan niya dyan sa impyerno. Sa impyerno mapupunta yan eh. Maraming pinerwisyo na tao yung matanda na yan eh. Kaya sabi ko sa inyo, ang unang-unang mga namamatay yung mga kalaban ng Duterte. Kahit anong panalangin nyo sa Panginoon, hindi kayo pinakikinggan kasi mga satanas kayo.